Sa ating kapanahunan ngayon, tila kapansin-pansin na napakarami tayong naririnig at napapanood sa social media, sa TikTok, sa YouTube platforms, iba't ibang mga ideya, iba't ibang mga paanyaya na kung saan ay tila tayo ay hinahatak doon sa mga ganung mga bagay. Wes, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang talat ng ating pagnilay-nilayan ay hango mula sa Mark chapter 1, verses 17 and 18. And it reads, "And Jesus said to them, 'Follow me, and I will make you become fishers of men.'" Verse 18, "Immediately they left their nets and followed him." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sa ating binasang mga talata, tatlong bagay ang kapansin-pansin. Una sa lahat ay ang patungkol sa imbitasyon ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, "Follow me." Ito'y binanggit niya doon sa mga mangingisda, si Simon at si Andrew. At siya ay may personal na paanyaya sa kanila na sumunod sa ating Panginoong Hesus habang siya ay nagmiministeryo sa mundong ibabaw. Ang ibig sabihin po nun, sila po ay inanyayahan ng Panginoon na ay magpapasakop sa Kanya, susundin at susundin nila, sasamahan nila ang Panginoon kung saan man ito patungo. And that would mean sacrificing everything in their lives. Yun po yung tinatawag sa Ingles na implication ng panawagang ito ng ating Panginoon. Ang pangalawang bagay ay mapapansin po natin yung kanyang sinabi, "And I will make you become fishers of men." Gagawin ko kayo, itatransform ko kayo na maging mangangalaya, maging fishers of men. Ibig sabihin po nun, mula dun sa isda na inyong ginagawang hanap buhay, ang inyong maging business sa ngayon ay kayo ay tutulong at maging kabahagi sa pagpapalaganap ng magandang balita upang akayin ang sansinuko at transformative power. Ibig sabihin po nun, ang pagbabagong yaan ay hindi galing po sa kanilang mga sarili, kung hindi galing po sa Panginoon na siyang magbibigay po ng kalakasan, ng kaunawaan, lahat ng kanilang kailangan upang sa gayon ay maisiwalat nila ang magandang balita na daladala ng ating Panginoong Hesukristo. At ang panghuli, sa verse 80, mapapansin natin yung kanilang response. Immediately, they left their nets and followed him. Nung narinig po nila ang panawagan, dali-dali po nilang iniwanan lahat po ng mga bagay, lahat po ng tangan-tangan po nila ay talagang itsinantabi na nila agad sapagkat alam nila na ang panawagan ng Panginoon ay totoo at tunay nga na makabuluhan, na tunay nga ito ay may layunin na mas malawak kaysa sa kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Following Jesus has its cost. Kung tayo niniwala kanyang panawagang yaan na napakahalaga na mayroon pong ikang tinatawag na eternal value, handa po nating isatnabi ang lahat ng bagay upang masunod lamang ang ating Panginoong Diyos. Kaya yun po yung ginawa po ng mga disipulo na kung saan ay pinakita po nila ang kanilang kahandaan na sumunod sa ating Panginoon. Kapansin-pansin na ang Griegong salita na ginamit po dito na ietos ay ito'y nangangahulugan na ang kanilang pagsunod ay decisive. Tapos silang pag-aalinlangan. Yun po ang hinahanap po ng ating Panginoon. Tayo ay nasa kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ika nga sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Tanging sa kamay lamang po ng ating Panginoong Hesus, magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na katiyakan ng ating buhay kapag inilagak natin sa Panginoon, tayo po'y makakaranas ng buhay na walang kalintulad sa anumang bagay sa mundong ibabaw. Muli sa araw na ito, tayo pinalalahanan ng ating Panginoon, una sa lahat, na ang kanyang imbitasyon ay personal. Ngalawa, yung kanyang pangako, "I will make you become fishers of men." At ang pangatlo, hamon na ito ay kinakailangan po ng ating pong iutos. Ibig sabihin po nun, tayo po'y magkakaroon po ng madalian at mabilisang desisyon na sundin ng Panginoon anuman ang kanyang tagubilin, saan man tayo dadalhin sapagkat alam po natin tayo po'y nasa kanyang kamay, nasa kanyang pangangalaga, at hinding-hindi na tayo iiwanan. "I will never leave you nor forsake you." Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na muli niyo po kaming pinalalahanan
sa kalagahan po, O Diyos, na pagtalima po namin sa inyo pong panawagan sa aming buhay. Tulungan niyo lamang po kami, magkaroon po kami ng kalakasan na talikdan po namin, iwanan po namin anumang mga bagay na maari pong maging hadlang sa aming pong pagsunod sa iyong panawagan. Maraming maraming salamat, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ay may magandang layunin para sa bawat isa sa amin. At hayaan niyo po amang banal ng aming mga buhay ay maging daluyan ng iyong pagpapala na at ng iyong pag-ibig. Hinihiling po namin, O Diyos, ang iyo pong kagalingan sa lahat po ng manunood ng video na ito na mayroon pong mga iba't ibang karamdaman, na may mga iba't ibang mga suliranin, Panginoon, na may mga iba't ibang mga pinagdaraanan. Hayaan mo lamang, Ama, na maranasan po nila ang iyo pong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtugon sa bawat hinaing. Hari nawa sa lahat ng bagay, Amang banal, sa lahat po na maging kasagutan ng aming pong panalangin ito, ikaw lamang po ang mapapurihan, ikaw lamang po ang mapasalamatan sapagkat tunay nga, O Diyos, ikaw po ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.